Kamusta po kayo? Welcome to Tagalog Bible Voice. Exodus chapter 5. Ngayon, dumating na si Moses at si Aaron sa harap ng Pharaoh. Ito na yung moment na parang first confrontation. Parang may pupuntahan kang boss na sobrang powerful, tapos may ipapakiusap kang hindi niya magugustuhan. Sinabi nila, ganito ang sabi ng Panginoon ang Diyos ng Israel, palayain mo ang aking bayan para makapagdiwang sila ng pista sa ilang. Pero ang sagot ng Pharaoh, medyo matigas. Sino ang Panginoon? Hindi ko siya kilala at hindi ko papayagan ng Israel na umalis. Parang sinasabi niya, wala akong pakialam sa Diyos ninyo. Sinubukan ulit ni Moses at Aaron. Sinabi nila na kailangan nilang pumunta sa ilang para mag-alay kung hindi baka parusahan sila ng Diyos. Pero lalo lang nainis ang Pharaoh. Sa isip niya, bakit gusto niyong pahintuin ang mga tao sa trabaho? Parang iniisip niya na tamad lang ang mga Israelites, kaya naghahanap ng dahilan para hindi magtrabaho. Dahil dito, lalo niyang pinahirapan ang mga Israelites. Dati binibigyan sila ng dayami para gumawa ng ladrilyo. Ngayon, sinabi ng Pharaoh, kayo na maghanap ng sarili ninyong dayami, pero pareho pa rin ang gagawin ninyong ladrilyo. Isipin mo yun. Parang binawasan ka ng tulong, pero same pa rin ang output na hinihingi. Parang imposible. Kaya nagkalat ang mga tao para maghanap ng dayami, pero hindi nila maabot ang kwota. Dahil dito, pinalo ang mga Israelite foremen, yung parang leaders nila, kasi hindi nila natupad ang bilang ng ladrilyo. Pumunta ang mga foremen sa Pharaoh at nagreklamo, bakit ganito ang trato ninyo sa amin? Pero ang sagot ng Pharaoh, tamad kayo, kaya gusto niyong umalis para mag-alay sa Diyos ninyo. Parang hindi niya naintindihan o ayaw niyang intindihin ang totoong sitwasyon. Paglabas nila, nakasalubong nila si Moses at Aaron. At doon, ibinuhos nila ang galit nila. Pinahirapan niyo lang ang buhay namin. Dahil sa inyo, lalo kaming napahamak sa Pharaoh. Parang si Moses na gustong tumulong, siya pa ang nasisi. Ang sakit nito, yung intention mo mabuti pero ang resulta, parang lumala ang sitwasyon. Kaya bumalik si Moses sa Diyos at nagtanong, Panginoon, bakit mo pinahintulutan na mangyari ito? Bakit mo pa ako sinugo? Simula nung nagsalita ako sa Pharaoh, lalo lang naging masama ang nangyari at hindi mo pa iniligtas ang iyong bayan. Ang honest ni Moses dito. Parang wala siyang tinatago lahat ng confusion at frustration niya. Sinabi niya sa Diyos. Isang mahalagang insight dito. Minsan, kapag nagsisimula kang sumunod sa Diyos, hindi agad gumagaan ang sitwasyon. Minsan parang lalo pang humihirap, parang bagyo bago ang katahimikan. At interesting fact, dito mo makikita na ang Pharaoh, hindi lang simpleng kontrabida, simbolo siya ng matigas na puso na ayaw magpasakop sa Diyos. Pero kahit mukhang talo sa simula, ito yung build-up. Parang sa isang kwento, hindi agad. May tension muna, may struggle bago mo makita ang kapangyarihan ng Diyos. Dahan-dahan lang, kasi dito pa lang nagsisimula ang mas malalim na laban. Exodus chapter 6. Dito parang sasagutin na ng Diyos ang reklamo ni Moses. Naalala mo sa dulo ng chapter 5 medyo discouraged si Moses. Parang iniisip niya, Lord, bakit parang lalong lumala? Kaya nagsalita ang Diyos, ngayon makikita mo ang gagawin ko sa Pharaoh. Parang sinasabi niya, hindi pa tapos ang kwento, magsisimula pa lang. Ipinakilala ulit ng Diyos ang kanyang sarili kay Moses. Sinabi niya na nagpakita siya kina Abraham, Isaac at Jacob bilang God Almighty. Pero ngayon, mas ipapakita niya ang kanyang pangalan Yahweh bilang Diyos na tumutupad ng pangako. Parang comparison, dati kilala siya bilang makapangyarihan, ngayon makikilala siya bilang tapat na tumutupad ng kanyang salita. Sinabi ng Diyos na narinig niya ang pagdaing ng Israel, yung sakit, hirap at pang-alipin nila. At sinabi niya ang plano niya gamit ang paulit-ulit na I will, parang sunod-sunod na pangako. I will bring you out. I will rescue you. I will redeem you. I will take you as my people. I will be your God. I will bring you to the land. Parang isang magulang na nangako sa anak, malinaw at sunod-sunod para mawala ang takot. Ginamit pa niya ang larawan ng outstretched arm. Ibig sabihin, ipapakita ang kanyang kapangyarihan, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Pagkatapos, sinabi ito ni Moses sa mga Israelites, pero hindi sila nakinig. Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil sobrang bigat na nararamdaman nila, parang ubos na ang pag-asa nila. Isipin mo, kapag sobrang pagod ka na sa buhay, kahit may magandang balita, hirap ka nang maniwala. Ganun ang kalagayan nila. Pagkatapos, inutusan ulit ng Diyos si Moses na pumunta sa Pharaoh. Pero si Moses, parang bumalik ulit ang doubt. Kung hindi nga ako pinakinggan ng sarili kong bayan, paano pa ako pakikinggan ng Pharaoh? Hindi pa nga ako magaling magsalita.
Parang honest struggle ulit, hindi siya superhero, tao lang talaga. Pero hindi umatras ang Diyos. Inutusan pa rin niya sina Moses at Aaron na gawin ang misyon, ilabas ang Israel mula sa Egypt. Tapos biglang may bahagi dito na parang listahan ng lahi, genealogy. Medyo kakaiba sa gitna ng kwento pero mahalaga ito. Ipinakita dito ang linya mula kina Reuben, Simeon at Levi. Tapos mas nag-focus sa tribe ni Levi kung saan galing sina Moses at Aaron. Dito rin binanggit ang pamilya ni Aaron, ang kanyang asawa na si Elisheba at ang mga anak niya tulad ni Nadab, Abihu, Eleazar at Ithamar. At kay Moses naman binanggit ang kanyang pamilya rin. Parang pinapakita na hindi lang sila basta-basta, may pinanggalingan silang lahi na bahagi ng plano ng Diyos. Interesting fact, yung genealogy na ito parang pause sa kwento para ipakita na ang ginagawa ng Diyos ay hindi random. Nakaplanong mabuti, nakaugat sa kasaysayan at pangako. Pagkatapos ng listahan, bumalik ulit sa eksena si Moses at Aaron handang humarap sa Pharaoh. At sa dulo, inulit ni Moses ang kanyang concern. Hindi ako magaling magsalita. Paano ako pakikinggan ng Pharaoh? Parang pinapakita na kahit paulit-ulit ang assurance ng Diyos, may moments pa rin ng doubt. Isang mahalagang insight dito. Ang Diyos hindi napapagod magpaalala ng kanyang pangako, kahit tayo paulit-ulit magduda. At minsan, ang pinakamahirap paniwalaan ay hindi ang kakayahan ng Diyos, kundi kung gagawin niya ito para sa atin. Pero dito malinaw, narinig niya ang daing, naalala niya ang pangako at kikilos siya sa tamang panahon, sa tamang paraan. Dahan-dahan lang, papunta na tayo sa mas malinaw na pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Exodus chapter 7, kwento ito ng matinding tagpo sa pagitan ni Moses, Aaron at ng Pharaoh ng Egypt. Parang may laban ng kapangyarihan. Hindi lang basta tao laban sa tao, kundi kapangyarihan ng Diyos laban sa matigas na puso. Sinabi ng Diyos kay Moses na para siyang magiging parang Diyos sa harap ng Pharaoh, hindi dahil siya ang Diyos, kundi siya ang magiging tagapagsalita ng kapangyarihan ng Diyos. Si Aaron naman, parang magiging propeta niya, siya ang magsasalita sa Pharaoh. Parang teamwork lang, di ba? May leader at may tagapagsalita. Pero sinabi rin agad ng Diyos na patitigasin niya ang puso ng Pharaoh. Ibig sabihin, kahit anong gawin nilang himala, hindi agad papayag ang Pharaoh. Parang may taong sobrang prideful, kahit malinaw na mali siya, ayaw pa rin umamin. Then dumating yung unang sign. Inutusan ni Moses si Aaron na ihagis ang tungkod niya sa harap ng Pharaoh. At bigla itong naging ahas. Imagine mo, parang simpleng kahoy lang, tapos naging buhay na ahas. Nakakatakot at nakakagulat. Pero ito ang twist. Tinawag ng Pharaoh ang sarili niyang mga salamangkero at nagawa rin nila yun. Ginaya nila. Ginawa nilang ahas ang mga tungkod nila. Parang magic versus magic, di ba? Pero may mahalagang detail. Nilamon ng ahas ni Aaron yung mga ahas nila. Ibig sabihin kahit nagawa nilang gumaya, mas makapangyarihan pa rin yung galing sa Diyos. Parang may fake at original, kahit magkamukha, mas may bigat yung tunay. Pero kahit nakita yun ng Pharaoh, hindi pa rin siya nagbago. Tuloy pa rin ang katigasan ng puso niya. Then dumating yung unang salot. Pinapunta ng Diyos si Moses sa Nile River kung saan madalas pumunta ang Pharaoh. Parang sinasadya talaga. Doon kung saan siya komportable. Sinabi ni Moses na dahil ayaw niyang makinig, may mangyayari. At doon, inutusan ulit si Aaron na iunat ang tungkod niya sa tubig. At lahat ng tubig sa Nile River naging dugo. Hindi lang yung ilog, pati mga kanal, lawa, at kahit tubig sa mga sisidlan, lahat naging dugo. Yung mga isda namatay at bumaho ang ilog, hindi na makainom ang mga tao. Imagine mo parang buong water supply ng isang bansa, biglang naging hindi magamit. Sobrang hirap nun. Pero again, ginaya na naman ng mga salamangkero yung himala. Kaya lalo pang naging matigas ang puso ng Pharaoh. Hindi siya na-impress. Hindi siya natakot. Umuwi lang siya, parang wala lang nangyari. Meanwhile, yung mga Egyptians, naghukay na lang sa paligid ng ilog para makahanap ng malinis na tubig. Parang survival mode na sila. At tumagal ito ng 7 araw. Isipin mo, isang linggo na walang maayos na tubig, hindi lang inconvenience, kundi life-threatening na talaga. Insight dito, kaibigan. Minsan, kahit sobrang malinaw ng signs, kung matigas ang puso ng tao, hindi pa rin siya makikinig. Parang kahit anong paliwanag o patunay, kung sarado ang isip, wala ring papasok. At isa pa, hindi lahat ng kamukha ng himala ay galing sa Diyos. May mga bagay na kayang gayahin ng mundo, pero iba pa rin yung tunay na kapangyarihan. Dahan-dahan nagsisimula ang mga pangyayari dito sa Exodus 7 at mas lalala pa sa mga susunod na kabanata. Handa ka ba sa susunod na kwento?